Ave Maria! Radyo Plena! Isang mapagpala at maulan pong araw ng linggo mga kapanalig. Ang dalangin natin sumapit sa lahat. Kami po'y samahan ninyo sa mga sandali ng pag-aaral at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po si Brother Marco C. Evangelista. The truth has set me free. Ako po si Brother Albert Dallas from the Roman Catholic Diocese of Imus. Amen. Bibinata ang ating Brother Albert. Siguro epekto yan ng ulan. Siyempre kasama natin sa ating technical side ang ating magiting na engineer Marlon San Diego at ang ating production assistant na si Ernest. Pero nakita ko na yung magandang lalaki, si Brother John Gutierrez. Okay. So mga kapanalig, ngayon pong araw na ito, pinag-iingat natin ang lahat. Sabi ho nung ating bisita ngayon dito na si Brother John Gachi Ibana, isa nating magiting na kapanalig, inakyat na daw sa signal number 2 ang bagyong si, anong pangalan ng bagyo natin? Si Ramil. Si Ramil duruin siguro to. Hindi, may kaibigan kami pangalan. Ingat-ingat po tayo mga kapanalig. At syempre bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pagtalakay ng ating mga paksa, Brother Albert, ay pabatiin natin ang ating magiting na Brother kapanalig, Brother Jong Ibana. Brother Jong, pakibati ang mga kapanalig natin. Lalo na yung mga kapanalig community member. Magandang hapon po sa kapanalig natin sa Taguig, dyan sa ina ng mga dukha. Marami po tayo matutunan sa Apologetica. Ang ating kapanalig, si Brother Jong, para po sa kabatiran ninyo mga kapanalig, ay isa pong aktibong lay minister, di ba, ng Eucharist. Ang tawag sa inyo dati, ano to dito? Ngayon, special minister, tama ba ako? Extraordinary. Oo, dati kasi ang tawag sa kanila ganun Parang special minister so medyo binago lang yung tawag, pero iisa pa rin yung kanilang tungkulin. Sila yung katuwang ng ating mga kaparian sa paghatid ng Eucharistia, lalo na sa mga may sakit, no? Kasi malawak ang mga parokya. So itong ating mga kapanalig na lay minister ang nagdadala dun sa mga may sakit. Kaya napakadakila ng trabahong yan, ng tungkulin na yan, di ba? At ang inyong mga kamay ay i-consider ding sagrado kasi katawan ng Panginoon ang daladala natin, daladala ninyo, di ba? Pangalawa, siyempre yung pag-asa na ang mga may karamdaman ay mahatidan ng banal na sakramento. Kaya saludo tayo kay Brother Jong at sa kanya mga katulad na Eucharistic minister sa mga parokya sa buong bansa. At si Brother Jong, active member ng Kapanalig. At sinabing active member, talagang lahat ng activity ng Kapanalig community, present yan, anniversary, etc. At talagang generous na nagbibigay ng stipend. Yung 846, kasi yan ang ating ginagamit naman na pang-ayuda sa ating mission dito sa ating himpilan ng Radio Veritas, no? So maraming salamat Brother Jong at sa lahat ng mga kapanalig, kaanib ng Kapanalig community. Okay, so ngayon Brother Albert, batiin natin ang ating magiting na idolo, dalubhasa scholar sa biblical language. Sabihin mo wikang Hebreo, sabihin mo wikang Grego, sabihin mo wikang Aramaic, kayang-kayang i-translate sa Tagalog. Kayang i-translate sa English. Walang iba kundi ang magiting na profesor, Brother Dwayne Cartujano, na nagdiwang ng kanyang kaarawan noong nakaraang araw. So Brother Dwayne, we love you. Happy birthday. Oy, narinig ko yung music ng happy birthday, Engineer Marlon. May babatiin tayo. Ito po ay isang kapanalig natin, napakagiting na kapanalig natin. Madalas nakasama natin dito sa ating himpilan. Siya po ay Papal Knight. Hindi lang Papal Awardee, Papal Knight, kabalyero sa hanay ni Papa San Silvestre na iginawad ng kanyang kabanalan Papa Benedicto ika-16, ang ating minamahal Brother Carmelo, Major Carmelo Villanueva Cortez. Happy birthday today, Major Carmelo. Isang Papal Awardee, isang Knight of the Pope. Yan, talagang matindi itong si Brother Carmelo. Kaya lang, hindi tayo maititreat ngayon, Engineer. Nasa Amerika Pagbalik na lang. Sabi niya, mamonitor na lang doon niya pagbati natin sa kanya. Pero huwag kayong mag-alala. Pag bumalik dito,
talagang re-rest back tayo, siyempre. Tama naman. Major, Brother Carmelo Villanueva Cortez, happy birthday po. At kasabay ng kaarawan ni Major Carmelo Cortez ay kaarawan din ng aking minamahal na pamangkin na nariyan nakabase sa Sosan sa City, South Korea. Ang aking beloved niece, si Maria Amor Evangelista Kilab Kim, kasi nagkapag-asawa ng Koreano. Kaya yung kanyang apelido ay Kim na. So happy birthday Maria Amor Evangelista Kilab Kim. Okay? At ngayon din, Brother Albert, ay happy 4th wedding anniversary sa ating mahal na Brother Adrian Milag. At ang kanyang may bahay na si Sister Jessica Fernandez. Happy 4th at syempre more years to come na may kaligayahan at kapayapaan sa buhay mag-asawa. Syempre happy birthday din sa inaanak ko dyan po sa Tarlac City, si Robbie Mark Ian Espiritu. At kumusta sa kanyang may bahay na si Andrea, inaanak ko sa kasal, at ang kanilang mga magulang na si Brother Roberto at Sister Marian Espiritu ng Tarlac City. Okay, so Brother Albert, pag-usapan na natin yung ating topic, eschatology, the last four things. Pag sinabing eschatology, ito ay mga bagay, Brother Albert, na darating, mangyayari sa hinahanap. Yes. Di ba? Ano ba ang nakapaloob dyan sa apat na eschatological topic natin? Ang ating station manager, Madam Risa Mendoza. Ayan, nakita natin. So, Brother Albert, sige, bigay mo sa akin yung apat na eschatological forelasting na pag-uusapan natin. Ito po ay ang una, death, kamatayan. Pangalawa, judgment, paghahatol, paghukom, or pangatlo, heaven, langit. At ang ikaapat ay hell, impyerno, Hades. Yan, di ba? Judgment, paghahatol, or paghuhukom, di ba? So, bago natin himayin yung ating topic, merong nasaliksik itong aking partner. Mahilig ito magsaliksik sapagkat ito isang investigador. Ayan. Hindi kayo tatantanan. Hindi ka tatantanan. Ano ba yung iyong nasaliksik, Brother Albert, na parte nitong ating pag-uusapan ngayong hapon? Ito nga po mga kapanalig sa ating pagsasaliksik ng ating tatalakayin para sa ngayong araw na ito, ay may nabasa po ako sa isang website na... Huwag mo nang banggitin yung website. Isang website. Sa isang website po, no? At ang pamagat po ng kanyang ginawa o yung kanyang nilathala ay sapagkat ikaw ay alabok ni Roland Aguirre, isang ministro ng INC 1914. Ang writer ng article ay si Roland Aguirre. Opo. Sinabi mo ministro? Opo. So merong grupo yan. Opo, panigurado po. Ministro ba yan ni Buddhista, na Buddhism, ministro ni anong ministro yan? Ministro po ito ng Iglesia ni Cristo 1914. Taga dyan sa sa Commonwealth. Sa Diliman. Oo. Sa Diliman. Diliman. Quezon City. Ano ba yan? Ganun yung dila ko, masyadong matabil. So anong website yung nakita mo? Ano pangalan ng website? Pasugo. INC. Ano yung INC Incorporated? Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Sige, ano ba yun? Na-research mo nga. Kwento mo nga sa amin ni Brother Jong. Ano daw? Ayon po sa kanila, ang pagpano ng isang kaanib sa Iglesia ni Cristo ay pagtulog lamang. Ha? Ibig sabihin, pagka namatay, tulog lang. Tulog lang. Na inom? Yun lang. Baka alak. Bakit daw? Sabi po nila, ayon sa kanilang website, sapagkat pagdating ng takdang panahon, siya ay muling babangon o muling mabubuhay. Sa gayon mangyayari, eto na, may ginamit silang talata. May reference naman. May reference po sila. Ayon sa kanilang ginagawang pagsaliksik. Ano naman yung kanilang reference dyan? Ito daw po ay mababasa natin sa sulat ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa unang Korinto chapter 15 verse 51 hanggang 54. Ang sabi po dito, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Gigil na gigil ka, talaga may piyok May piyok ayusin na naman ayusin mo. Tapos sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay
na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin, sapagkat kinakailangan na ito'y may kasiraan ay magbibihis na walang kasiraan, at ito'y may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan na walang kasiraan, at ito'y may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kayamanan. Ang kamatayan. Ang kamatayan. Okay, so ganito yan. So, batay dun sa iyong pagsasaliksik sa grupong ito ng Iglesia ni Cristo 1914, naniniwala sila na ang isang kaanib pag namatay, hindi talaga patay, kundi natutulog lang. Di ba? Sapagkat according dun sa reference nila na itinuro ni Apostol Pablo na pagtagumpayan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang kamatayan. Kaya hindi sila naniniwalang patay, kundi natutulog lang, no? At ang pangunahing referensya nila ay itong unang Korinto 15, 51 hanggang 54. At ito rin, alam mo ba, ang ginagamit ng mga protestanteng born again Christian, born again Christian tungkol sa rapture. Diba? Yan din yan, yun sa isang kisap mata. Di ba? In a blink of eye. Tapos dito sinabi, higit hindi tayong lahat ay mga tutulog. So mga kapanalig, ginawin po natin ang aral ng Iglesia ni Cristo 1914, ang kamatayan ay pagtulog lamang. Pero dapat nating malaman, no? The last things are death, judgment, heaven and hell. Opo. So ano ba ang una natin pag-usapan? Ano po ba ang ibig sabihin ng kamatayan or death? Una, yung definition, death is the separation of man's mortal body and his or her immortal soul. Opo. It comes to all men as a result of original sin. At ito po ay according to Romans chapter 5 verse 12. Ang sabi po ng Biblia, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito'y naranasan ng lahat ng tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Naranasan ng lahat ng tao ang kamatayan. Sabi ng Roma 5:12. Basahin natin, Brother Albert, ang Roma chapter 6 verse 23 ng Magandang Balita Biblia. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Amen. Ngayon, ang ating binabanggit ay Biblia. Opo. Bilang Katoliko, meron tayong official teaching, which is the Catechism of the Catholic Church. Pag-usapan natin dito sa kanyang aral ang kamatayan. So tingnan natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 1007, tungkol sa kamatayan. Sa kamatayan, ang hiwaga ng kalagayan ng tao ay sumasapit sa kanyang tugatog sa isang pakahulugan. Ang kamatayan ng katawan ay natural, subalit sa pananampalataya ay nababatid natin na ito ay kabayaran ng kasalanan. At para sa mga namamatay sa grasya ni Kristo, ito ay isang pakikibahagi sa kamatayan ng Panginoon upang makibahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. So, for those who die in Christ, ito'y grasya. It is grace. Bilang participation natin in the death of the Lord, so that they can also share His pagkabuhay na mag-uli or His resurrection. Ngayon, pag tinignan natin, Brother Albert, ang Romans chapter 6 verse 23 sa Magandang Balita Biblia, ang sabi, sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So ang gagawin natin ngayon, mga kapanalig, Brother Albert, Brother Jong,
yung palitan ng mga referensya according to the Bible and according to the official teaching of the Catholic Church, which is the Catechism of the Catholic Church. From Romans chapter 6 verse 23, basahin naman natin, Brother Albert, ang Catechism of the Catholic Church number 1007. Ang kamatayan ay wakas ng buhay sa lupa. Ang ating mga buhay ay sinusukat ng panahon. Sa loob nito, nagbabago tayo, tumatanda, at tulad ng ibang bagay, mga buhay na nilalang sa lupa. Sa wakas, dumarating ang kamatayan bilang karaniwang katapusan ng buhay. Ang ganitong pananaw sa kamatayan ay nagsasaad ng isang pagmamadali sa ating buhay. Ang alaala ng ating kamatayan ay nagpapagunita na maikli ang panahon natin bago sapitin ang wakas ng ating buhay. Amen. So dito maliwanag na inire-remind sa atin, no? Remember also your Creator in the days of your youth. Bakit? Before the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God who gave it. Ngayon, kung tayo ay maniniwala na ang kamatayan ay pagtulog lamang, mukhang may contradiction dito sa paglalarawan ng Biblia at ng ating official teaching kung ano talaga yung kamatayan. Opo. So ito po ikaklaro natin, natutulog nga lang ba? Natutulog lamang ba? Or totally ay talagang nadidecompose kasi nga patay, di ba? Katulad nitong katabi ko, may makatabi ako dito, Brother Albert. Ayun. Di ba? Speaking of dust, katabi ko ngayon dito yung nag-birthday nung October 16, yung aking baby love. Ayan, no? Nilabas ko sa columbarium. Nasa urn pa siya. Kasi pag birthday niya, nire-request namin siyang makasama sa pag-alala, di ba? Ibig sabihin, physical lang ang nawala. Ito, dust na ito eh. Ito ay literal na abo na. So, after ng kanyang birthday, babalik na naman namin siya sa St. Therese Columbarium. Ito yung baby ko, Maria Kiona Francesca. So, mga kapanalig, binasa ni Brother Albert yung Catechism of the Catholic Church, number 1007. Babasahin ko naman uli sa Bible, Aklat ng Mga Ngaral, chapter 12, verse 5 to 7. Ang sabi po, sa bandang huli, pupunta ka sa iyong tahanang walang hanggan at marami ang magluluksa para sa iyo sa mga lansangan. Ito yung mga nakikipaglibing, mga pumupunta sa burol mo. Kaya alalahanin mo ang Diyos habang nabubuhay ka, habang hindi pa nalalagot ang kadenang pilak at hindi pa nababasag ang gintong lalagyan o hindi pa nalalagot ang tali ng timba sa balon at nasisira ang kalo nito. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. So bago tayo mag-elaborate, Brother Albert, basahin mo uli Catechism of the Catholic Church number 1011 or 1011. Sa kamatayan, tinatawag ng Diyos ang tao sa Kanya. Kaya nga sa kamatayan, ang Kristiyano ay maaring magkadanas ng isang pananabik na tulad ng kay San Pablo. Nais kong yumao at makiisa kay Kristo at maaring gawin niya ang kanyang sariling kamatayan bilang isang pagtalima at pagmamahal sa Ama gaya ni Kristo. Amen. So dito sa Catechism, nilinaw na naman natin, di ba? Nilinaw na naman sa iyong binasa, Brother Albert, na yung interest ni San Pablo, katulad ng nakasulat sa Filipos chapter 1 verse 23, ang sabi niya, nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. My earthly desire has been crucified. There is living water in me, water that murmurs and says within me, come to the Father, I want to see God, and in order to see Him, I must die. Ito, problema, Brother Albert. Opo. Paano mo makaka-encounter ang Lord kung ikaw ay tulog lang? Yun lang. Di ba? Paano mo makakaharap ang Diyos na ninanais ni Apostol Pablo kung ikaw ay natutulog lang? Iba kasi yung natutulog lang. Ibig sabihin, nakapris ka lang. Opo. Katulad natin, literal, pagka natutulog ka, hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Bakit? Kasi nandun ka, nakapris ka lang.
Pero pag ang kamatayan, literal na kamatayan, hindi pagtulog lang, aba, meron ka talagang journey. Meron kang direksyon na pupuntahan. Di ba? Kung natatandaan natin sa pagbabalik ng Panginoon, ikakat ko lang na maigsi. Di ba? Sabi niya, ititipunin niya ang lahat, lalagay niya sa kanan ang tupa, lalagay niya sa kaliwa ang kambing. Kung natutulog ka lang, hindi ka makakarating dun sa destinasyon. Hindi ka makakarating dun sa harapan ng Panginoon. Bakit? Naka-priest ka eh. Tama. Ang ibig sabihin ng tulog, priest, di ba? Kaya sabi ni Pope Francis, yung ating yumaong Santo Padre, death is not end of everything, but a new beginning. I am not dying. I am entering life. Sabi naman ni Saint Therese ng Lisieux. Di ba? So, Brother Albert, yung dalawang mga kinote natin na ito, nagpapatunay na sa ating Katoliko, ang ating pananampalataya, death is not the end, pero hindi tayo natutulog lang. Ang death is a journey. Paglalakbay kasama natin, but a new beginning. At sabi ni Saint Therese of the Child Jesus, dyan ang kolumbarium ni Kionalab, I am not dying, I am entering life. How can you enter into the eternal life kung ikaw ay tulog, nakapris? Ang tawag dyan na kanganga ka o natutulog ka sa pansitan. Di ba? Basahin mo, Brother Albert, Catechism of the Catholic Church, number 1012 o 1012. Ang pananaw ng Kristiyano sa kamatayan ay pinaihiwatig sa isang tanging paraan ng liturhiya sa Iglesia. Ang buhay naming mga sumasampalataya sa iyo, Panginoon, ay di nagwawakas, nagbabagong anyo lamang. Sa pagkasira ng aming tirahang makalupa, ay aming natatamo ang isang tahanang walang hanggan sa langit. Elaborate mo yan, yung binasa mo yan sa 10:12. Yung yung tahanang panlupa. Ano sabi? Ang tahanang makalupa ay aming natatamo ang isang tahanang walang hanggan sa langit. Yan, di ba? Sa pagkasira, sa pagkasira ng ating katawang lupa, ay natatamo natin ang isang tahanang walang hanggan sa langit. So, ibig sabihin, yung ating pag-decompose ng katawan, hindi o pagtulog yan. Literal na kamatayan yan. Literal na yan ay pagkawala natin sa daigdig na ito. So, paano mo sasabihin natutulog lang? Siguro, mamaya, Brother Albert, mga kapanalig, babalikan natin yung kanilang referensya dito sa 1 Corinthians 15, 51, 54. Chapter 15, verse 51 to 54, kasi binanggit doon na mga tutulog. Mukhang hindi naintindihan, Brother Albert, may tawag dyan eh. Mamaya, isa nating bibigyang diin yan, di ba? For the meantime, kung susuriin natin yung mga binigay nating mga talata, from the very start, sa Aklat ng Roma, Aklat ng Mga Ngaral, yung ating Aklat ng Pilipos, Aklat ng Catechism of the Catholic Church, makikita natin, ang kamatayan po ay pagwawakas. Saan? Sa daigdig na ito, sa buhay na ito, hindi ito pagkapris, kundi ito ay patuloy na paglalakbay natin to earn sa eternal life, to earn the eternal life, to entering into eternal life. So yan po mga kapanalig ang lilinawin natin para maintindihan ng kulto ng Iglesia ni Cristo 1914 ng kamatayan ay hindi pagtulog sa pansitan. Kapanalig, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan na apolohetika. Salamat sa Diyos sa loob ng 18 taon. Ay narito po ang tinig natin sa Radyo ng Simbahan. Kasama niyo po Brother Marco Evangelista, and of course sa 2 taon ay kasama natin ang ating partner Brother John Albert Gales ng Diocese of Imus, Cavite. Siyempre may bisita tayo ngayon ng ating kaibigan, kababata, isang active lay minister ng Our Lady of the Poor Parish dyan po sa Diocese of Pasig, Brother Jong Gatche Ibana. Kasama ko to, nag Knights of the Altar, nag Sabio Friends Club, St. Dominic Sabio Friends Club, nag Legion of America din yata, di ba? Hindi. Nag Mother Butler ka ba? Hindi naman. Hindi tayo medyo. Si Brother Jong Gatche Ibana, ang ating brother. At siyempre mga kapanalig, maganda po yung ating pinag-uusapan ngayon in preparation din, Brother Albert, kasi malapit na ang All Souls Day.
November 2 yan ha, hindi November 1. Ang November 1 ay All Saints Day. Yan, tandaan po natin yan, mga kapanalig. At ang All Souls Day, ang All Saints Day ay paggunita sa mga banal, paggunita sa mga mahal nating pumanaw. Hindi ito pagpupugay sa mga impakto, sa mga demonyo, sa mga katatakutan, di ba? Iniiba natin yung senaryo, mali po yun, di ba? So natawa lang ako kay Brother Dwayne Cartuhano. Sabi niya, pagpatuloy nyo ang inyong ginagawa, Brother Marco at Mang Archie. Catechesis. Sounds like tuberculosis. Shout out sa ating idol, Frater Louis Peñapiel Hermosa ng PGH. Anong niya? Anong department niya ngayon? Yung sa pagpapaganda. Derma. Ayan, Derma. Frater Louis Peñapiel Hermosa. Dahil wala na pasok to paglinggo, pwede na to minsan magprograma uli. Yan. Siyempre sa ating magiting Honorable Jeronimo Bok Bakiran ng Lower Bikutan. Mabuhay ka, Kagawad Jeronimo Bok Bakiran. Yan. Malaking factor si Kagawad Bok sa Lower Bikutan para maging maayos, malinis. Mabuhay po kayo. Shout out Sister Jen Mendez. Keep safe. Kayo rin po at ang ating panahon ay paiba-iba. Shout out kay Sister Miriam Chan, ating iginagalang na taga-subaybay at taga-tulong din. Sister Miriam Chan, yan, mabuhay po kayo. Tanggal yung cover ng aking mic. Shout out po kay Sister Edna, ayan. Brother Emil Rosauro Basilio from Cabiao, Nueva Ecija. Shout out kay Brother Jose Miranda, nakikinig at nanonood sa atin from Parañaque. Shout out po kay Brother Doy Pahardo, kay Brother Carlo Garcia ng Talavera, Nueva Ecija. Shout out po sa ating mga kapanalig, Resti Balios, nabasa na natin, Carolino, kay Honorable Philip Cesar Herrera from Pangasinan. Napakalakas daw ng ulan sa Pangasinan. Ingat po kayo dyan, mga kapanalig, sa lahat ng mga dako ng ating kapuluan na binabanyo po ng bagyo. Binabayo na nga tayo ng bagyo dyan sa Nueva Vizcaya. Aba, patuloy ang pagmimina. Patuloy na sinisira ang kalikasan, ang kabundukan. Kaya nagre-react ang ating mahal na obispo dyan, Bishop Elmer Mangalinaw. Sipin ninyo, nagpuprotesta yung mga tao dyan para pigilan yung pagmimina kasi nga sinisira, ginagahasa ang ating natural resources. No, ang ginagawa ng mga kapulisan, binubuwag yung mga mapayapang nagpuprotesta. Nag-e-express lang ng kanilang sentimiento. Ingatan, Laudato Si, ang kalikasan. Itong mga kapulisan natin dyan sa Nueva Vizcaya, inaano sila, hinaharas, no? So yun ang sabi ng mga tao, hinaharas sila. So feeling nila yung sa halip na ang mga pulis ang magsimula ng peace and order, parang nagiging dahilan pa para magkaroon ng kumusyon. So nakakalungkot po. Saludo po tayo, Bishop Elmer Mangalinaw, paglaban po natin ang kalikasan. Yan po, mga kapanalig, pagpapatuloy po natin yung ating tinatalakay ngayong araw na ito, no? At ito po kasi, Brother Marco, yung ginamit po ng mga INC 1914 na 1 Corinthians chapter, tawag ito, 1 Corinthians 15 verse 51, ay maling interpretasyon. Yung ibig sabihin, yung konteksto, nung salita doon, misinterpreted nila, tinrato nilang literal. Yung pagkakasalitang, hindi tayong lahat ay mga tutulog. Kaya ang patay daw, tulog lang. Mali ang intindi ng mga ministro ni Felix Manalo dyan. Bakit mali, Brother Albert? Bakit mali? Sapagkat ang ginagamit ni St. Paul dito ay yung tinatawag na sa English ay phenomenological language. Ano ibig sabihin? So, ibig sabihin po lamang po elaborate nito, natin yan. Ang ibig sabihin lamang po nito, mga kapanalig, phenomenological, ibig sabihin, kung ano yung nakikita natin, kung ano yung nasa harapan natin, ito yung sasabihin natin. For example, mga kapanalig, paglubog ng araw, pagsikat ng araw, kasi nakikita ng ating mga mata na ang araw ay sumisikat mula sa dagat. Pero in reality,
Kaya ang araw ay sumisikat, kaya ang araw ay lumulubog, ito ay dahil umiikot sa pag-ikot ng ating mundo. Oo. No? Ngayon, pero ginamit nating paglalarawan opo, ay lumulubog at sumisikat. Opo. Pero sa katotohanan, hindi lumulubog, walang paglubog, wala rin pagsikat. Opo. Kasi tuloy-tuloy lang yan, umiikot kasi yung orbit ng ating Opo. mundo. Di ba? Tama po. Kaya dito sa terminology ginamit ni San Pablo sa unang Korinto, tayong lahat ay mga tutulog. Bakit ginamit ni Apostol Pablo yung terminology mga tutulog? Kasi pag sumilip ka sa kabaong, pag tumingin ka sa patay, nakapikit. So ang mentalidad natin, kung ano yung nakikita ng mata natin, parang natutulog lang. Di ba? Pero hindi ibig sabihin in literal way na yang patay na yan, tulog. Yan ay patay, wala na, nga. Di ba? Kaya nga may decomposition, patay na. Kaya maliwanag yung kanilang pagkaunawa dito ay isang paraan ng pagkaligaw. Opo. Kasi mali ang intindi, maliligaw. Di ba? Opo. So, para mas maintindihan ng mga kapanalig natin, Brother Albert, ano ang pwede nating idagdag according to the official teaching ng ating simbahan, number 1013 ng Catechism of the Catholic Church? Ang kamatayan ay wakas ng paglalakbay sa lupa ng tao. Oh, wakas ng paglalakbay. Okay. Opo. Tapos, binibigyan siya ng Diyos ng panahon ng grasya at awa upang isagawa ang kanyang buhay sa lupa ayon sa balak ng Diyos at upang ipasya ang kanyang huling hantungan. Pagkaraan ng kaisa-isang daan ng ating buhay sa lupa, hindi na tayo babalik pa sa iba pang mga bagay na makalupa at nakatakda na ang tao ay minsan lang mamatay. Walang reincarnation pagkamatay ng tao. So walang reincarnation, wala nang pag-ulit. Opo. Wala nang second time around. Opo. Diba? Tama Pag po. namatay ka, tapos na yung iyong pilgrimage. Tapos na yung iyong earthly journey. Opo. Pero hindi ibig sabihin nun, tulog ka lang. Totally, madidecompose ka, totally, you're nothing, patay ka na talaga. Opo. Pero dahil sa pag-asa ng muling pagkabuhay ni Jesus, binibigyan ng reward ng ating Panginoon ang bawat isa. No? It is a temporary state. No? Pero hindi ibig sabihin ito ay pagtulog, no? Sapagkat at the end of the world all men shall rise again to be judged by Christ. Tayong lahat ay mabubuhay na mag-uli at hahatulan ng ating Panginoong Hesukristo. Thus the whole man, body and soul will be rewarded for the good or evil that he has done, body and soul, in this life. Pag ikaw ay hinatulan ng Diyos, mabuti at masama, titimbangin niya. Nakita mo yung image ng Opo. justice? Opo. Yung nakapiring? Yung may timbangan? Opo. Totoo yan, literal, mangyayari sa Opo. atin yan pagdating ng takdang panahon. Pagdating ng panahon, hahatulan ka, Albert. Tingnan natin yung pananaw ni Brother Jong. Brother Jong, ikaw sa simpleng pananaw, sabihin na natin, simplify natin. Pag sinabing kamatayan, pumasok sa isip mo, ano ba ang ibig sabihin sa iyo niyan, sa iyong interpretasyon? Sa akin, Brother Marco, ang kamatayan hindi tayo doon na lang. Mayroon pa tayong buhay sa kabilang buhay. Ito yung kaluluwa na natin, haharap tayo sa Panginoon. Kailangan malinis tayo harap sa Kanya kasi ito na yung ano natin Pagsusulit. Kung ano nagawa natin mabuti sa sa kalupaan. Sa mundo. Ito na yun. Kaya yung mga namatay naiwan natin, kailangan natin pagdasal Kasi pagka hindi natin pinagdasal yan, saan sila po mapupunta, di ba? Kaya tayo mga nabubuhay, yung mga kamag-anak natin na humihingi ng dasal yan. Para sila makarating doon sa paruroonan. Pero ikaw ba naniniwala na ang kamatayan tulad ng sabi ng iglesia, natutulog lang? Mali. Mali ba? Mali. Bakit? Pagka matutulog ka lang ano na mangyayari kung tutulog ka lang?
Okay. Totoo yung sinasabi mo, magiging nga na lang. Nakapris ka. Lang, mahirap, okay. mahirap. Salamat, Brother Jong, sa iyong pananaw, no? Sa iyong ikangay view bilang isang nanampalataya na hindi ako papayag na natutulog lang. Kailangan merong reward na mangyayari after nung ating earthly life, no? Yung ating journey dito. Siguro sayang dapat pala na coordinate natin si Brother Dwayne. Ayun. Para nabigyan natin ng break na on the air. May paliwanag niya talaga yung pinakamagandang kahulugan doon sa original translation ng 1 Corinthians 15. Opo. 'Di ba? Verse 51 to 54. Pero pwede naman natin bawian 'yan next Sunday. Opo. Imbitahan natin si Brother Dwayne Cartuhano para may mga part na kailangan nating gamitin sa interpretasyon na galing mismo sa original language. Ano yung talagang kahulugan yan. Kasi alam niyo pagka Tagalog, pag English, minsan hindi natin direktang matumbok eh. Correct. Kailangan kunin natin, nanguin natin sa original eh. Ito si Brother Dwayne, para tong si Saint Jerome eh. Di ba? May galing mag-interpret to ng talagang, dito, dapat na itumbok natin. Pero dahil tayo ay merong guide ng ating Santa Iglesia na kailanman hindi pwedeng maligaw, guided by the Holy Spirit, hindi pwedeng matalikod, walang apostasy, di ba? Tayo ay well guided. Yang sinasabing pagkatulog, tulad ng sinabi mo, ito ay expression lamang, di ba? Hindi ito ang literal na kahulugan nung sinasabing matutulog. Okay, so tuloy natin, Brother Albert. Sabi natin kanila, sabi rin ni Brother Jong, ito na yung pagsusulit natin eh. Haharap na tayo sa Panginoon eh. Meron bang katotohanan na pagka tayo'y namatay, talagang meron agad judgment sa atin, meron agad paghahatol sa atin? Opo. Meron po talaga. At ito po ay mababasa po natin sa Hebreo chapter 9 verse 27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So malino po mga kapanalig, uulitin po natin yung tatlong puntos na para sa Hebreo chapter 9 verse 27. Una, walang reincarnation. Hindi ka mabubuhay uli. Opo. Pangalawa, walang ligaw na kaluluwa ng mga yumao nating mga mahal sa buhay. Huwag kayo maniniwala dyan na nandyan na sa kanto. Si Lola namumulto. Dito to yan. Ano pa? Hindi natutulog ang mga namatay na. So kung ating babasahin ng Hebreo 9:27, yung claim ng Iglesia ni Cristo 1914 na natutulog lang, palpak agad. Opo. At walang reincarnation, walang mga ligaw na kaluluwa. Muling bahagi na po tayo ng ating programa. Siyempre, happy birthday sa ating mahal na Bishop Emeritus Leo Drona. Nariyan po sa Laguna ngayon. At sa kanyang pamangkin, si Brother Lynn Dominic Drona Atienza. Birthday din ang kanyang may bahay, Sister Lani San Jose Atienza. Yan, mabuhay po kayo. Shout out din po kay Brother JR Conrado Garcia, nakita na natin yan. Kay Brother Chito Soliven. At syempre kay Brother Roman Oliver. Mabuhay ka, Brother Roman. Syempre, bago pa tayo magtuloy-tuloy, Brother Albert, maraming salamat po sa patuloy na tulong at suporta sa ating misyon, sa ating apologetic ministry, kay Kapitana Evelyn Tan Arago at sa kanyang buong pamilya. Si Kapitana Evelyn po ang hepe ng Barangay Affairs Office ng Taguig City. Very generous na tumutulong po sa ating misyon. Pagpalain po ang inyong buong pamilya, Kapitana Evelyn Tan Arago. At syempre, ganun din po kay Brother Arnel Borromeo at kanyang buong pamilya, sa ating mahal na pulis, Senior Master Sergeant Eric Castillo at sa kanyang pamilya. Maraming salamat po at shout out din po sa ating kapanalig, ating mahal na Sister Purissima Arsiaga ng Roma, Italia. O yung mga kaparian natin sa Roman Catholic Archdiocese of Manila, maraming mga pari nariyan po ngayon sa Vatican, nakakaharap si Pope kasi ngayon ay tinatawag na pilgrimage ng mga clergy, no? So yung mga pari ninyo, mga pari natin, mga kaibigan natin, nandyan yung ating Pangulo, Father Roy Villen, yung team nila kasama si Archbishop Cardinal Advincula, Joe Advincula, ay nakaharap si Pope Leo the 14th nung nakaraang Miyerkules. Nakita ko rin dyan yung idol natin, si Father Leo Ignacio
si Father Rolando Garcia, mga rektor at formator ng San Carlos Seminary. Nariyan din ang vocation director ng San Lorenzo Mission Institute, si Father Lemo Tibay. Nandiyan, nakita rin natin. Ang dami nila dyan. Shout out po sa inyong lahat. Okay? Mabuhay po ang mga kaparian natin at ang ating Santo Padre at ang ating mahal na Kardinal Joad Vincula at Kardinal Luis Antonio Tagle at ang mga lahat ng obispong nandyan. Mabuhay po kayo. Okay, Brother Albert, tuloy na natin. Yung Hebreo 9:27, ang isang patotoo na hindi natutulog ang tao. Opo. Tulad ng turo ng Iglesia ni Cristo. Walang reincarnation, walang ligaw na kaluluwa. Ngayon, ipapaalala lang natin sa inyong lahat mga kapanalig, kailanman po yung sinasabing reincarnation, kailanman po hindi ho mangyayari na kayo ay maging butterfly. Ay, si Lolo. Pag may butterfly, ay, dinalaw ako ni butterfly, no? Paano kaya kung ipis ang dumapo sa'yo? Hindi yung totoo yun. Huwag niyong paniniwalaan yun. Although, si San Vicente Ferrer, Brother Opo. Albert, ay may karanasan ng miracle Opo. Na kinasangkutan ng mga butterfly, no? Pero hindi kiniklaim ni San Vicente Ferrer na yung mga butterfly na yan ay yung mga yumao, di ba? Ibang interpretasyon nun. Kaya wag kayong magkiklaim na pag may nakita kayong butterfly, yun yung inyong mahal sa buhay, naging butterfly. Hindi po totoo yan. Ang nakakatawa pa po dyan, sa gitna ng ating kalungkutan, bigla na naman may magkiklaim na ganon. So mali po yon. Sa halip, pag naalala nyo ang inyong mahal sa buhay, through that butterfly, ay operan po ninyo ng panalangin. Eternal rest, give unto the soul of my father Antonio, my mother Francisca, lahat ng mga mahal natin departed, and let perpetual light shine upon them, may they rest in peace. Amen. Hindi yung may butterfly, ay, naalala ko ni Tatang Larry Lamco Malyari. Hindi yung totoo yun. Basahin natin, Brother Albert, Catechism of the Catholic Church, number 1014. Inaanyayahan tayo ng iglesia na maghanda para sa kamatayan. Sa kamatayan, bigla at di nakahanda. Iligtas mo kami, Panginoon. Litanya ng mga santo na hingin sa ina ng Diyos na ipamagitan tayo sa oras ng ating kamatayan. Kung kami mamamatay sa Ave Maria at itagubili ng ating sarili kay San Jose, patron ng magandang kamatayan. Ang ganda niya, Patron of happy death. Opo. Alam niyo, napaka-importante po na tayo ay mag-offer ng ating prayer intention. Every time matutulog tayo, i-ask natin yung intercession ni Saint Joseph for happy death. Alam niyo kung ano ang pinakamagandang kamatayan? Yun po kaya tinatawag na happy death, naka-receive ka ng last sacrament. Yan ang happy death, di ba? Opo. Kaya kung tayo po ay kumbaga natutulog na, no? Literal na tulog, hindi natin alam yung paggising natin kung magigising ba tayo. Mag-beg po kayo ng prayer. No? Ipagdasal tayo ni San Jose, ang esposo ng mahal na ina, for a happy death. Ibig sabihin, hindi tulog ka lang, meron kang matatanggap na na sakramento, di ba? Ngayon, kung merong may sakit sa inyong bahay, yan yung sabi ni Santiago sa 5:16. Ipatawag nyo ang matatanda, presbyter, mga pari, para pahira ng banal na langis. Hindi yung naghihingalo na, yung singap-singap na, doon ka palang tatawag ng pari. Okay. So, Brother Albert, in regards dyan sa binasa mo, number 1014 ng Catechism. Opo. So, parang makikita natin dyan, very clear, yung judgment. Opo. Ano ba yung judgment? Okay, pag sinabi po natin judgment or paghuhukom, ayon po kasi sa turo ng simbahan, may dalawa pong uri ng paghuhukom. Pang-una po ay yung particular judgment. Pangalawa po, yung general judgment. Yung sa particular judgment po, ito po yung binasa po natin sa sulat ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga Hebreo na sa chapter 9 verse 27. Pangalawa naman po sa general judgment, ito po ay ating mababasa sa Mateo chapter 25 verse 31 hanggang 33. Brother Albert, balikan ko lang yung Hebreo 9:27. Opo. Kaya tinawag na particular judgment kasi very clear ang pagkakalahad. Opo. Sabi po, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. So patay ka na.
Anong kasunod? At pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaya merong particular judgment. So yung sinabi mo naman, general judgment, pangkalahatan na, basahin natin yung Mateo 25. Tulad ng sinabi mo, verse 31 to 33, anong sabi? Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubuklurin tulad ng ginagawa ng mga pastol, ng mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. In support dun sa particular judgment ng Hebreo 9:27, ganito po ang turo ng ating Santa Iglesia, Catechism of the Catholic Church number 1022. Ang bawat tao pagkamatay niya, tumatanggap sa kanyang kaluluwang walang kamatayan ng isang ganting walang hanggan sa isang paghukom na partikular ayon sa kaugnayan ng kanyang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng isang paglilinis o ng isang agarang pagpasok sa kaluwalhatian ng langit o kaya'y sa agarang kaparusahang walang hanggan. Sa dapit hapon, ikaw ay hahatulan ayon sa pag-ibig. So yung Hebreo 9:27 ay sinasang-ayunan, binaback-upan ng Catechism of the Catholic Church number 1022 na tayo'y naniniwala mayroong particular or individual judgment, makaraan na tayo ay mamatay. Kaya nga sabi ni Pope Francis, no, sa last judgment naman, God will judge us according to the beatitudes, not how many academic degrees we hold. Regardless kung ikaw ay abogado, engineer, inhinyero, koronel, general, politiko, etc., hindi ka dyan hahatulan ng Diyos. Ang sabi ni Pope Francis, come with me, God will say, because I was hungry and you feed me, I was thirsty and you gave me something to drink, I was persecuted and you protected me. Ito yung sinasabi na lahat ng bagay na ginawa natin nung tayo ay nabubuhay pa sa daigdig na ito ay may kaukulang ganti sa ating mga galaw. Sabi nga ng ating banal na kasulatan, Brother Albert, Ecclesiastes 12:14, tapos sundan mo ng 2 Corinto 5:10. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. 2 Corinto chapter 5 verse 10. Sapagkat lahat ay harap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Okay, dadagdagan natin yan, ha, yung pagganti. Ha? Mateo 16:27, ang sabi ng Bible. Matthew chapter 16 verse 27, sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel sa panahong yaon. Gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. So ano ba yung ginawa mo? Mabuti o masama, may kaukulang gantiyan. At sa isang bahagi pa ng Roma chapter 2 verse 6 ay ganito naman ang ating mababasa, sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang mga gawa. So mga kapanalig, napaka-importante po yung paggawa mo ng mabuti, yung pagtulong mo, yung pagpapakain mo sa mga nagugutom, pagtulong mo sa mga nasasalanta ng lindol, bagyo at iba't ibang kalamidad, pagdalaw mo sa mga bilangguan, sa mga may sakit, pagbibigay mo ng tubig sa mga nauuhaw, pag-aabuloy, almsgiving, lahat po yan ay may kaukulang ganti sa ating pagkamatayan, pagharap natin sa hukuman ng Diyos. Kaya kung kaya mong magbigay, kaya mong tumulong, huwag mo nang ipagpabukas, gawin mo na ngayon. Di ba may kanta? Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito, kaya anuman ang mabuting kailangang gawin ko ngayon,
Sana'y hindi ko na ito ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na ako muling daraan sa ganitong mga landas. So gumawa ka na ng mabuti ngayon. Kung hindi naman natin maiaalis, lahat tayo may kalukuhan eh. Yes. Lahat tayo may kasalanan. Wala namang banal talaga sa atin. Kaya nga tayo inaakay ng Diyos magpakabanal. Pero kung may katarantaduhan ka sa buhay mo, timbangan mo ng mas maraming kabutihan. At ang Diyos ay makatarungan. Di ba? So dun sa Judgment Day, wala na kasi tayong oras, Brother Albert eh. Didiin na lang natin to. Sa Judgment Day, at least gumawa ka ng maraming mabuti, pagtimbang sa'yo, baka suwak ka sa langit, di ba? So mga kapanalig, wala na po tayong sapat na oras. Tapos na ang ating programa. Hanggang sa susunod pong linggo, patuloy tayo mag-uusap, magkakaroon ng talakayan tungkol sa kahalagahan ng kamatayan at paghatol at buhay na walang hanggan. Ako po si Brother Marco si Evangelista, kasama ang ating panauhin, Brother Jong Gatche Ibana, at ang ating partner, Albert Gales, from the Diocese of Imos, at ang buong pwersa natin. Maraming salamat po. Kami po ay nagsasabing sumainyo ang katotohanan. Maraming salamat po.